Magandang araw mga amot. Welcome sa Kalye Topics. Well, sa video na to ay kukomentuhan natin o magkokomento tayo patungkol po dito sa katatapos-tapos lang na pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado. So, alam naman natin na kaya siya inimbitahan at nagpa-unlock naman siya ng invitasyon. Pumunta siya rito sa Senado para maging resource person / witness dito sa naging kampanya niya sa war on drugs ng kanyang panahon. So, nagsasagawa ngayon ng investigasyon ng Senado patungkol nga po dito sa mga EJK o yung mga nadamay, naging biktima di umano dito sa extrajudicial killings. So, ano ba ang impresyon? Ano ba ang pwede natin ikomento dito? Una muna, syempre, yung mga naobserbahan natin. Well, doon sa mga sumisilip dito sa aking YouTube channel, sa aking maliit na channel, ay nabanggit ko doon sa mga nakaraang video ko na kapag kami iniimbitahan na resource person o witness, alinman sa dalawa, ay bigyan naman sana ng respeto. At una, syempre, natuwa ako dahil pinaunlakan ng isang dating Pangulo ang imbitasyon ng Senado. Bihirang-bihirang mangyari yan dahil alam ko sa mga nakaraang presidente, pagkaraan ng kanilang termino at may iniimbestigahan na nabanggit ang kanilang pangalan, ay kadalasan hindi po nagaganap na dumalo ang isang dating Pangulo. Pero nagulat nga po ako dahil akala ko biro lamang na dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa gagawing Senate inquiry about dito sa EJK. So, ang una kong napansin, kasi pinanood ko ng buo halos 8 oras, kung hindi man eksakto, ay mostly same old President Duterte pa rin. Actually, na-miss ko talaga siya sa mga ganyang talakayan dahil yung isang tanong humahaba. Pagka siya na ang sasagot, talagang humahaba at syempre yung kanyang tatak Duterte na palamura nahandun pa rin. Sadly nga lang po, syempre umiidad tayo, tumatanda. So, nakikita ko na rin yung konting senyal ng paghina ng katawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At siyempre sa kanyang pag-iisip, nakakasabay pa naman siya, although may mga kuminsan may mga gaps at bumabalik siya roon sa mga istorya na pinangangalagaan niya ang mga kapulisan, ang militar, dahil ginagampanan lamang nila ang kanilang tungkulin. At doon naman sa mga mga tiwaling pulis, mga ninja cops, alam naman natin ang tayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon. So, sa kabuuan ng interview o pagtatanong ng mga senador sa kanya, although napapansin ko na halos lahat ay parang pabor sa kanya o baka naman inaalalayan lamang siya dahil na rin sa kanyang edad at syempre yung kanyang katayuan bilang dating Pangulo ay naging maayos naman. Bagamat masasabi natin na pumapanig sa kanya, parang makikita mo yung pagpanig talaga o pag-side sa kanya ng panahon ng Senado. Maliban lamang po siyempre kay Senador Risa Hontiveros na wala akong masasabi sa kakayahan ni Senator Risa Hontiveros. Talagang hanggat ididiin niya, pero hindi ko nakitang naidiin niya dahil siguro naramdaman niya na kapara sa sinabi ni Senator Coco Pimentel, it will be no benefit, Lagi ko naririnig yung sa kanya yon kay Senator Coco Pimentel na hindi na nakakatulong yung sagot at yung tanong
dun sa talagang layunin ng Senate inquiry. Kaya siyempre, pumapabor kay dating Pangulong Rodrigo Duterte yun. At nung inoobserbahan ko, nung panahon na o oras na ng pagtatanong ni Senator Risa Hontiveros, talagang inabangan ko kung ano ang magiging palitan ng tanong at sagot sa pagitan nilang dalawa, ay naramdaman ko, hindi ko mamaliitin yung pagiging babae ni Senator Risa Hontiveros. Pero doon sa mga pagkakataon na dapat na dumiin siya, hindi niya nagawa. Hindi niya nagawang maidiin yung kanyang mga tanong. Siguro dahil baka nangangamba rin siya na baka matrigger niya ano man yung dapat matrigger, baka atakihin yung matanda. Siguro inaalalayan din niya yung kanyang sarili. Hindi siya nakadiin ng todo. Isa ko pa napuna doon ay siyempre si dating Senadora Laila De Lima na nabigyan naman ng pagkakataon na makapagbigay ng kanyang opening speech o statement, pero sa kabuuan ang focus ng tao, ng media, natin lahat ay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya parang naitsipwera si Senator Laila De Lima. Pero ang napuna ko lang talaga sa kabuuan nung pagdinig, hindi ko masabing witty, pero alam kong witty si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila nahuli. Maraming sinasabi si Pangulong Duterte na katulad din ng mga sinauna niya, mga hyperbolic, Ano ba ibig sabihin? Ano ba sa Tagalog yung hyperbolic? Paki-comment nyo na lang. Kumbaga, yung mga sinasabi niyang papatayin ko, ganito, sinasabi ko na noon na huwag niyong papansinin yun dahil kapares nga po nung bago siya mga pong Pangulo, napanood ko yung mga interview ng mga press sa Davao na huwag niyong papansinin yung mga ganong sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil parte na talaga yon ng kanyang imahe. Don't take everything literally, So, yun yung nakita ko kanina na na-miss ko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ewan ko kung talagang style niya yon o talagang witty siya. Walang nakapagdiin sa kanya ng kahit na ano. Pero ang isang revelasyon na nakita ko doon, yung isang opisyal o isang pulis, isang ranking official na pulis na nagsabi na pilit siyang pinagagawa o pilit siyang pinapipirma ng isang affidavit na ay tutugma doon sa sinasabi ni Garma na nagdidiin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-finance, na totoo yung AJK, na merong DDS, pinabulaanan nitong opisyal na to. So, nagulat ako doon dahil binanggit niya si Congressman Dan Fernandez ba yun? Dan Fernandez na kinausap siya. So doon nabigla ako, kaya isang parte na naman ng paksa na pwede natin talakayin, oras na mag-resume uli ang pagdinig dahil sa loob ng 8 oras halos kay Pangulong Rodrigo Duterte lamang po nakasentro ang atensyon ng madla, ng mga nanonood, ng mga senador. Pero binigyan din po siyempre ng pagkakataon itong mga di umano. Kaya ako sinasabing di umano ay siyempre hindi pa naman napapatunayan na talagang guilty, o baka meron na rin sa mga yon na guilty na talaga o hindi guilty dun sa mga napatay, mga kaanak ng mga napatay na di umano ay EJK. Nabigyan naman sila ng pagkakataon na makapagbigay ng kanilang opening statement, Pero hindi napansin yun. Ako, hindi ko rin sila napansin. Patawarin niyo na po ako kung pag inisa-isa pa natin. Siyempre, alam naman natin yung mga
saloobin ng mga namatayan na mainit ang ulo, na ganito, na ganyan, naghahanap sila ng hustisya. Pero mostly talaga nung oras na yon, kay Pangulong Rodrigo Duterte nakasentro ang lahat. Dahil syempre wala naman talaga nag-iisip na siseryosohin niya na yung talagang pagdalo. Ewan ko lang pero sigurado ako magpupumilit ang Kongreso na maimbita si dating Pangulong Rodrigo Duterte para magisa naman nila. Ewan ko lang kung magigisa nila dahil dito sa Senado, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Senador Risa Hontiveros na magisa. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, matalinong tao na to. Kayo pa kayang mga kongresista magkaroon ng pagkakataon. At saka hindi ko napansin yung mga mga senador na talagang pagka nagtanong na ay talagang matatapang. Si Senador Raffy Tulfo, wala doon. Sino pa ba ang mga malulupit magtanong? Andun si Senador Estrada, si Villanueva, Senador Villanueva, nandun, malulupit magtanong yan. Pero hindi sila nakapagtanong ng madiin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil, well, aminin na natin at sa hindi. Aminin man natin o hindi, mabango pa rin talaga si Pangulong Rodrigo Duterte sa masa. Iyan siguro ang naramdaman ni Senador Risa Hontiveros nung mga oras na yon. Hindi niya matatapunan ng kahit na ano kung yun man ang intensyon niya o mahuhuli niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil naramdaman niya na ang bango, ang lakas ni Pangulong Rodrigo Duterte magpasa hanggang ngayon ay nahandyan pa. Aminin man at sa hindi. Siguro kaya hindi na siya nagpumilit pa magtanong ng marami dahil naramdaman niya, katulad ng sinabi ni Senador Coco Pimentel, hindi magiging progresibo. Sa kabuuan ng ibig sabihin nun, ng kahulugan, nung hindi magiging progresibo, naramdaman ni Senador Risa Hontiveros yun na walang magiging pakinabang kung si Pangulong Rodrigo Duterte kaagad-agad ang kanyang paaaminin. Siguro magkakatsansa siya dahil narinig natin sa bibig mismo ng mga senador, kay Coco Pimentel, na magkakaroon pa ng pangalawang pagdinig. Hindi lang po natin sigurado kung kailan, hindi naman nabanggit. At maraming mga taong inimbita na witnesses, ika nga, para matuloy itong mga pagtatanong ng senador. Baka doon magkaroon na ng pagkakataon. Pero dito pa lamang sa unang pagdinig, na nagkaroon na sila ng pagkakataon na gisahin kung yun man ang gusto nila, si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi nila nagawa dahil naramdaman kaagad nila. Maging nung mga senador na ika nga hindi mo masabi na ngayon kung sa administrasyon na ba ngayon o nahandito pa rin talaga sa mga Duterte, naramdaman nila. Kahit sa social media, alam ko, may mga tao silang nakatingin dyan. Kung maraibang magkukomento, maraibang magtatanong sa kanila, ganito, ganyan, sigurado napakarami. Naramdaman nila na mabango pa rin ang mga Duterte. At pagkaraan nun, ay nagkaroon pa ng press conference si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ika nga same lang. Ibinulalas niya yung kanyang disgusto sa nangyayari ngayon, yung mga polis na gumagawa ng tungkulin, pinangangalagaan niya, yung mga walang hiyang mga narco-politics. Same lang. Kung ano yung nakita natin sa Senado, yun lang din po yung kanyang binanggit. Pero nahandun pa rin talaga yung bango niya sa tao. Iyon ang sigurado.
Pagdating naman dito sa mga ika nga ilegalidad at kung paano malalaman kung talagang totoo yung EJK, siguro sa ibang pagkakataon, mabibigyan ng linaw yan kung totoo man o hindi. At syempre, maririnig natin yung hindi nakaporma. Masasabi kong hindi talaga nakaporma na si dating Senador Laila de Lima, baka sa susunod na pagdinig, ika nga makaporma na siya. Pero kanina, talagang hindi ko man lang siya naramdaman. Wala akong naramdaman kahit sino man doon sa mga inaasahan ko na magdidiin, magigisa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, maliban lamang ko kay Pangulong Rodrigo Duterte na talagang kahit yung mga senador ay hindi rin na maawat si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ika nga kahanga-hanga talaga hanggang sa ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi ko binoto yan nung nakaraang eleksyon, nung siya ang tumatakbo. Hindi ko nga siya kilala eh. Pero dito sa kanyang mga binanggit, saksi ako diyan sa mga binabanggit niya, totoo yon na nung panahon niya, talagang gumanda ang kalye, lalo dito sa amin. Gumanda ang kalye, nawala yung mga gulo, yung mga adik, nawala. Talagang ligtas maglakad. Nagkaroon ng konti, kahit paano natikman namin, o natikman ko, yung ligtas na kalsada kahit sa 10 oras ng gabi. Yun ang hindi ko kayang itanggi. Nagawa niya yon. Bagamat short-lived, ika nga, maiksing panahon lang at kamalas-malasan pa dahil siyempre na-COVID tayo sa panahon niya, ay nag-enjoy naman talaga tayo, tumahimik ang kalsada nun. At totoo naman talagang maraming mga drug addict nung mga panahon na yon at drug pushers na talaga naglaylo nung panahon niya. So, wala naman tayong masyadong maikukomento pa, maliban nga lang doon sa isang opisyal ng pulis na nag-reveal na pinipuwersa siya na ganito, na pumirma ng affidavit. Maliban doon, wala na. Halos para nagpikwento na lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, katulad pa rin ng dati. So, duda lamang ako kung sa susunod na pagdinig ay ika nga idadalo pa siya o iimbitahan pa siya, pero sa tingin ko, sasakyan ko na yung sinabi ni Senador Coco Pimentel na ika nga hindi progresibo na pagsalitain pa o tanongin pa si Pangulong Rodrigo Duterte dahil witty, ika nga. Talagang kaya niyang i-evade yung mga tanong. Nagmumukhang na lang talaga, katuwaan yung pagdinig at wala na rin talaga magiging progresong makukuha kung iimbitahan pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siguro dito sa mga ibang resource person, baka sakali na may mangyari. Pero kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, wag na. Siguro irespeto na natin yung ako personally sa sarili kong opinion, irespeto na natin yung pagpapahinga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sakyan ko na rin, sige, kung may EJK man, dapat kung sino yung gumawa. Kung sino man yung opisyal, kung sino man yung pulis. Yun ang parusahan natin. Si Pangulong Rodrigo Duterte, walang makukuhang inang. Ikulong mo man yan, mauulit pa rin yung proseso na yan. May mga pulis pa rin talagang gagawa ng ganyan, ng EJK. Siya man ang Pangulo o hindi, meron at merong gagawa niyan. Yung mga taong ika nga ay gumagalaw sa utos ng Pangulo, yun ang dapat nating tutukan. Hindi yung nasa puno. Kasi yung nasa puno, nag-utos lang yan na ganyan, hulihin yung mga drug addict. Hindi niya makikita lahat yan. Malalaman na lang niya kung mali. Kung makikita sa media, yun, parurusahan yun.
Pero yung ika nga, siya mismo, direkta. Siya ang nag-instigate. Siguro, maaring yun ang kasalanan niya. Pero out of, ika nga, desire niya na mapatahimik ang Pilipinas. Hindi ko sinasabing, ika nga, hindi kasalanan yun. Pero kung minsan talagang, sabi nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun lang ang naiintindihan ng mga kriminal. Dahas at salapi. Totoo yan. Dahas at salapi. Salapi na nakakabili ng mga matatalinong tao, matatalinong abogado, matataas na opisyal ng gobyerno. Yan ang alam nila. Dahas kung yung mga tao na yon, na masasamang tao, mga kriminal, ang gagawa, okay lang. Pero kapag yung hustisya, tinapatan yung kanilang katarantaduhan, well, ibang klase na yun. So, ika nga, fight fire with fire, ika nga. Ngipin sa ngipin, pangil sa pangil. Yun ang tingin kong style ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero isa lang ang itataga ko sa bato. Hanggang ngayon talagang malakas pa yung matanda. Malakas pa ang karisma sa tao. At kung sino mang politiko, nakita na nila ngayon, hindi nila pwedeng banggain ng Duterte. Iba yung ibinigay niya sa tao, yung karisma niya sa tao, hindi magiging beneficial sa kahit na sinong politiko na gustong sirain sila. Bagkos, babagsak. I'm not pro-Duterte nor pro-Marcos. Tinitingnan ko yung yung realidad, yung katotohanan, na kapag binangga mo itong mga Duterte na to, hindi magiging kapaki-pakinabang sa kahit na kaninong politiko. Siguro sakyan mo, baka makinabang ka pa. Pero yung babanggain mo, kahit si Pangulong Bongbong Marcos, alam niya yun. Kaya kahit na ano ang sabihin ni VP Sara, wala siyang masyadong masamang komento. Ganon din ang Malacanang. Pero siyempre, may mga politiko na talagang gustong gumante at naghahanap ng paraan. May mga kriminal na gustong gumante, nagpipinance ng kung sino-sino para masiraan sila. Pero, sad to say, mukhang nabibigo kayo. Dahil yung mga pinakamatitibay manghiya sa mga witnesses na hindi ko man lang nakita dito sa pagdinig na to. So, dito ko muna tatapusin ng video na to at sa susunod ko pa po mga video ay babalita ako kayo, kukumentuhan natin pag nagpatuloy pa itong pagdinig na to patungkol sa EJK. So, maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo sa, paparating na bagyo. Kalaraan lang ng bagyo natin, na bagyong Christine. Maraming napirwisyo at syempre nakikisimpatya tayo sa Bicol. Bagamat dito sa Bulacan, natikman din namin yon. Syempre nakikisimpatya din po kami sa inyo. Talagang dilubyo, wala tayong magagawa. Kalikasan yan. So maraming salamat po sa inyo at magandang araw.